umiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakauwi na ng Pilipinas. Investment pledges ng Japan ngayong taon umabot na sa mahigit 771 billion pesos. Department of Interior and Local Government nais magpatupad ng total ban sa paggamit ng paputok sa pagpapalit ng taon. Extensyon sa biyahe ng MRT at LRT ngayong holiday rush, hihilingin ng MMDA sa Department of Transportation. Bilang ng mga sasakyan sa kalsada, tumaas ng 15,000 kada araw. Taximeter rates sa NAIA na umano'y umabot ng nasa 10,000 piso. Iniimbestigahan na ng LTFRB. LPA at Shearline patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. At mahigit 100 tao patay matapos yanigin ng malakas na lindol ang Northwest China. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, December 19, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon na dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ibinida ng Pangulo ang naging resulta ng kanyang pakikipagpulong sa naturang forum at maging ang kanyang pulong sa business leaders. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Bandang alas 10:38 kagabi na dumating sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pagdalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa kabuuan ng summit at iba pang events ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay niya ang mahalagang papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Isinulong rin niya ang free at open Indo-Pacific region. Nagbigay rin ng update ang Pangulo sa pangakong pamumuhunan ng mga Japanese investors sa Pilipinas mula noong siya ay unang bumisita sa Tokyo noong Pebrero. Ayon sa Pangulo, umabot na ang kabuang investment pledges ng Japan sa 771.6 billion pesos mula noong February 2023. I'm also pleased to update that the letters of intent and MOU signed in February 2023, together with those signed during this visit, total now 771.6 billion pesos or approximately $14 billion in pledges from Japanese investors. This significant investment is anticipated to create around 40,200 jobs, marking a positive and promising development for our collaborative efforts. Sa kanya namang pagdalo sa Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting, ibinida ni PBBM ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagsusulong ng renewable energy. Hinikayat rin ng Pangulo ang ASEC leaders na mamuhunan sa Pilipinas. And I invited ASEC partners, including Japan, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intention of the ASEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iwala si House Speaker Martin Romualdez na walang i-reject si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga probisyong nakapaloob sa proposed 2024 national budget. Kabilang narito ang tinanggal na confidential funds sa ilang civilian agencies. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Walang probisyon sa 2024 proposed national budget na maivivito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang paniwala ni House Speaker Martin Romualdez. Kabilang narito ang pag-aalis ng alokasyon ng confidential funds sa ilang civilian agencies. We're not anticipating any. Sumusunod lang naman kami sa mga parameters and we've been working closely naman with the OP and all the departments. Oping si Pangulo with deletion of confidential funds from civilian agencies. I think so because both houses agreed upon it. In fact, the
the heads of the departments say, agree to it naman. They voluntarily review it. Nang tanungin naman si PBBM, wala siyang nakikitang problema sa pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds sa civilian agencies, kabilang na ang hinahawakang Department of Education ni Vice President Sara Duterte. Bunsod ng kontrobersya sa confidential funds, hindi na hiniling pa ng VP ang pagkakaroon ng confidential funds sa kanyang tanggapan at Department of Education para sa susunod na taon. That was actually the initiative of the Vice President. I'm talking about the confidential funds, and to not insist that they have such a confidential fund. So I think, as far as I'm concerned, it is a settled issue. Samantala, nagbigay naman ng garantiya ang House Speaker na pinaglaanan ng pondo ng pamahalaan ang pagbabantay sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Sa gitna ito ng mga hamong kinakaharap ng bansa dahil sa patuloy na agresyon ng China. Nakapaloob ito sa 5.768 trillion peso national budget para sa 2024. Ang Philippine Coast Guard o PCG may mas mataas na pondo para sa taong 2024. And the President has recommended as much as possible to minimize CIFC, the civilian departments or agencies, and other focus where it's best suited with some of the security issues, defense, Coast Guard, activities. Kinumpirma naman ni PBBM na sa Miyerkules na, December 20, posible na nitong lagdaan ang proposed 2024 national budget upang isang maging ganap na batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa uuwiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Samantala, nagkasundo naman ang Pilipinas at Japan na madaliin na ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para iparikolo pauwiin ng Beijing si Chinese Ambassador Wang Xilian. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging maingat ang bansa sa mga gagawing hakbang nito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayunman, aminado ang Pangulo na ikinadismaya niya ang pahayag ng Chinese envoy na wala umunong nalalabag ang Beijing sa mga insidente ng harassment sa Bao de Masinloc at Ayungin Shoal. Kung siguro akong personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gustong ibigay sa atin ng ambassador ng China, wala naman hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. We'll just keep trying. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pinakamabuting paraan ba din ay mapag-usapan ng isyung ito sa mapayapang paraan. Yes, of course. I wish they had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Samantala, nilinaw ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ng tensyon sa West Philippine Sea kaya minamadali ang negosasyon sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Nagkasunduan niya sila ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na agad isapinal na ang pag-uusap sa RAA dahil may malaking pakinabang ito sa dalawang bansa. I think both the Prime Minister and I agree ASAP that it is as soon as possible, yesterday if not sooner. Ang RAA ay isang kasunduan na nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Wala na sa Ayungin Shoal ang nasa 40 Chinese maritime militia vessels na namataan 2 linggo na ang nakalilipas. Itinanggi rin ng National Security Council na naka-invasion mode na sa Ayungin Shoal ang China. Narito ang ulat ni Joe Anano. Exaggeration. Ganito inilarawan ng National Security Council ang inilabas na impormasyon ni retired Colonel Ray Powell ng US Air Force na umano'y naka-invasion mode na ang Chinese vessel sa Ayungin Shoal. Siguro ang masasabi natin, yung sinabi ni Ray Powell is more of a hyperbole. No? Okay. Or as an exaggeration of what Or is his, happening there. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bagamat totoong marami talagang barko ng China sa lugar noong mga nagdaang linggo, sa ngayon ay wala ng Chinese militia vessel sa lugar. Ang tanging naiwan na lamang anya dito ay isang barko ng Chinese Coast Guard. We've gotten used to this swarming, but continuous yung ating monitoring. We send out patrols every now and then. At yung atin pong mga tropa sa Ayungin Shoal, tumutulong din na paalisin itong mga Chinese maritime militia. Samantala, naniniwala si Malaya na malaki ang magiging kapakinabangan ng Pilipinas lalo na sa security at disaster response ng Reciprocal Access Agreement sa Japan. Kampante rin sila na magkakaroon ng mas maayos na resolusyon ng sigalot sa South China Sea batay sa resulta ng katatapos na ASEAN-Japan Commemorative Summit. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakauwi na sa bansa si Jimmy Pacheco, ang OFW na nabihag ng militanteng grupong Hamas mula sa pinagtatrabahuhan nito sa Israel. Pero sa kabila ng masamang karanasan nito sa Israel, may plano pa rin si Jimmy na muling bumalik doon para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Israel, nayakap na ni Jimmy Pacheco ang kanyang 3 anak at kanyang asawa. Ang kanyang ina na si Aling Felicita, mangiyak-ngiyak nang muling masilayan at mayakap ang anak. Si Clarice, asawa ni Jimmy, hindi niya akalaing makakapiling pangmuli ang kaniyang asawa pagkatapos ng nangyaring pagkakadihag nito ng militanteng Hamas. Aniya, susulitin daw nila ang panahong makakapiling nila si Jimmy dito sa Pilipinas. Masaya po kami kasi finally nandito na po siya. Akala po kasi namin wala na pong pag-asa nun, pero thanks God po. Salamat po sa lahat ng mga nagdasal. Sa wakas makakasama ko lang po siya ngayon sa school. Ikinwento rin ni Jimmy kung paanong walang awang pinatay ng mga militanteng Hamas ang kanyang alagang matanda noong October 7 nang pasukin na ang kanilang kibbutz. Sinabihan pa daw siya ng kanyang alaga na iligtas na ni Jimmy ang kanyang sarili. Pero hindi pa rin ito iniwan ang alaga sa kabila ng panganib sa kanyang buhay. Sabi niya sa akin, ilak ko daw lahat ng mga pintuan, then i-secure ko daw yung buhay ko na kasi matanda naman na daw siya. Pero mas pinili ko pa rin nag-stay sa kanya hanggang sa huling hininga niya po. Then yun, pinatay siya sa shelter na natutulog. Bandang alas 8, 8:30 na yun eh. Pinaputol siya ng 3 beses. Then, yung 2, tumama sa hita ko tsaka dito ko sa ano ko. Pero please lang awa ng Diyos. Ayon kay Pacheco, sa kabila ng panganib na kanyang naranasan sa Israel, desidido pa rin siyang bumalik doon para makapagtrabaho, alang-alang sa kinabukasan ng kanyang 3 anak, kahit pa may ipinangako ng lifetime pension ang pamahalaan ng Israel sa kanya. Kasi ganun po naman dapat ang mga magulang. Tsaka ayaw ko pong maranasan nila yung paghihirap ko simula bata hanggang ngayon na naghihirap pa rin. Ayaw kong paranas po sa kanila kaya babalik po. Kahit sinasabi nilang may lifetime pension po, ayaw ko pong umasa doon kasi mas maganda pa rin na sapayan ko po yun. Kung magkatotoo man yun, better po. Ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration nauna nang nagpaabot ng tulong kay Jimmy at patuloy nila itong tutulungan sa pamamagitan ng pangkabuhayan. Ang pinoint out ni Pangulo nung nagpulong kami
yung pangmatagalang tulong, pangkabuhayan at empleyo para sa pamilya ni Jimmy. Si Mrs. Clarice Pacheco, tutulungan din po natin, and most of all, isa pang na-point out ni Pangulo, yung mga bata. Specifically, minention ni Clarice na gusto niya magkaroon ng negosyo. Nag-agree naman si Jimmy na ang gusto niyo pwesto sa palengke. And so pupuntahan natin si Mayor Nelson Romilio na para kayo ay tulungan na makakuha niyan. Ang pamahalaan ng Israel, nauna nang sinabi na lifetime monthly pension ang maaaring makuha ni Jimmy. As a victim of terror, he's entitled of getting all the support like any other Israeli who is a victim of terror. And talking to Jimmy, I know that he already got also psychological support and assistance in Israel, and the Israeli government has been with him since the moment he was out of Gaza in the hospital. Ayon sa ambasador ng Israel sa Pilipinas, sa ngayon, nasa 129 pa ang bihag ng Hamas militant, kabilang na dito ang mga bata at matanda. Umaasa pa rin silang maililigtas pa nila ang mga natitirang mga bihag at ginagawa daw ang lahat ng kanilang magagawa para maisalba ang mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa mahigit 25,000 mga pamilya o katumbas ng mahigit 82,000 na mga individual ang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha na dulot ng Bagyong Kabayan. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mayroong mahigit sa 22,000 na mga pamilya ang inilikas sa Central at Eastern Visayas, gayon din sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Bagamat humina na sa low pressure area ang bagyo, pinag-iingat pa rin ng Pag-asa ang mga kababayan natin sa may area ng Visayas, Mindanao, Mimaropa, Aurora at Bicol Region dahil sa posibilidad ng landslide at flash floods. Umiiral pa rin ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, lumiliit ang posibilidad na muli itong lumakas bilang bagyo. Pero ngayong araw ay makararanas ng mga pag-ulan ang Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Quezon at Aurora. Ito ay dahil sa kombinasyong epekto ng LPA at shear line. Magdudulot din ng mga pag-ulan ang amihan sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa. Posibleng magdulot ng malaking problema sa supply ng tubig sa Metro Manila kung hahaba ang epekto ng El Nino sa bansa. Pero ayon sa MWSS, nakahanda naman sila kung sakali mang lumala ang sitwasyon. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, kulang pa rin ba yung imbak na tubig sa Angat Dam? Kasi kamakailan, diba, na-report na nagpakawala pa ng tubig mula doon sa dam. Tama. Nagkakaroon nga ngayon ng pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam. Ibig sabihin nito ay puno na yung Angat Dam at mahigit na sa 213 meters yung kanyang elevation kaninang umaga. At 3 gates na yung nakabukas dito. Ito ibig sabihin na may inaasahan pang mga pag-ulan ang Pag-asa sa mga susunod na araw. Kaya nagbabawas na sila ng tubig doon sa Angat Dam at maging yung area ng Ipo Dam. Ito ay para mapanatili yung katatagan ng dam. Ang hiling ng MWSS ay paabuti ng 214 meters para mas mataas ang imbak bilang paghahanda na rin sa epekto ng El Nino sa susunod na taon. Pero ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, na siya ring nangunguna sa Water Resources Management Office, posibleng kulangin ang supply ng tubig kung lalagpas pa ng kalagitnaan ng taon ang El Nino. From our calculations, the amount of water that we have from Angat and from other sources will be good, for all our supply until around May or June of 2024. If the El Nino event next year progresses
intensifies or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. That's why conservation is also. Ayon naman sa MWSS, isang taon nilang pinaghandaan ang posibleng maging epekto ng El Nino. May mga treatment plant nila na itinayo sa Laguna Lake na inaasahang malaki ang maitutulong kapag bumaba ang level ng Angat Dam. Inaasahan din nila na sa kalagitnaan ng taon ay magkakaroon na rin ng mga pag-ulan. Which is true naman po, no? Kasi base din po sa historical data po natin sa Angat Reservoir ay pagdating ng June at July ay tumaakit na rin po itong ating reservoir at nagre-refill na rin po ito, no? Kami naman po, no, ay kampante kasi hindi naman po nagkakamali itong ating mga historical data. Ayon naman sa Maynila, kung talagang kakapusin ang kakailangan magpatupad ng water service interruption ay sa gabi nila ito gagawin. Ayon naman sa Manila Water, sa ngayon ay hindi nila nakikita na magkakaroon ng krisis sa tubig sa susunod na taon dahil na rin sa mga itinayong pasilidad sa kanilang mga area. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa Aga. Maraming salamat, Ray Pelayo. Patuloy ang naitatalang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Base sa monitoring ng Department of Health, nasa 50% ang itinaas ng mga bagong kaso ng COVID kumpara sa naitala noong December 5 hanggang December 11. Para sa detalye, may report si Gladys Toabi live. Gladys, ilan ang latest count ng COVID-19 cases sa bansa? Ella, mula December 12 to December 18, karagdagang 2,725 new cases ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health. Ito naman ay mas mataas ng 50% kumpara noong December 5 to 11 na mayroon lamang 1,821 cases. Ayon sa DOH, nasa 389 ang naitalang daily average cases at nakapagtala ang kagawaran Ella ng 211 patients na malubha at kritikal na kasalukuyan ay naka-admit sa mga ospital. Pero sa kabila ng napapaulat na pagtaas ng kaso, una nang sinabi ng DOH na minimal at manageable lamang ito kaya walang dapat ikabahala ang publiko. Sa ngayon ay nananatili pa rin voluntaryo ang pagsusuot ng face mask. At Ella, ngayong holiday season kung saan mas marami ang lumalabas para dumalo sa mga pagtitipon, paalala pa rin ng DOH na magsuot ng face mask kung nasa matataong lugar, ngunit kung nakakaramdam man ng anumang sintomas, ay mas maigi na manatili na lamang muna sa bahay upang maiwasan ang anumang hawaan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Naka-alerto na ang mga paliparan at pantalan sa bansa sa inaasahang bulto ng mga pasahero ngayong long holiday. Maging ang ilang tollway sa Southern Luzon, nagdagdag na rin ng mga tauhan upang matiyak ang maayos na pagbiyahe ng mga motorista. Narito ang report ni Bernard Dadis. Naka-heightened alert na ang mga paliparang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ito ay paghahanda sa inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa susunod na 2 linggo. Ang Office of the Transportation Security at Philippine National Police Aviation Security Group magde-deploy naman ng mga tauhan sa areas of concern sa mga airport upang matiyak ang maayos na passenger flow. Mayroon ding malasakit help desk sa mga arrival at departure areas upang magbigay ng assistance sa mga pasahero. Nasa 2,700 personnel naman ang idineploy ng Philippine Coast Guard sa 15 PCG district sa bansa. Kahapon mayroong tinatayang 200 pasahero ang stranded sa Manila North Harbor dahil sa bagyong Kabayan na ngayon ay isa ng LPA. Magdaragdag naman ng mga tauhan ang Metro Pacific Tollways Corporation sa mga tollway. Ito ay bilang anticipation o paghahanda sa inaasahang bulto ng mga sasakyan sa long holiday. Ayon sa MPTC, iniiwasan nilang magkaroon ng pag-iipon o mahabang pila ng mga sasakyan sa toll plazas. Naisa nilang matiyak na magiging maayos ang biyahe ng publiko na uuwi sa kanilang pamilya sa probinsya. Ang MPTC ang nangangasiwa sa Manila-Cavite
City Expressway o Cavitex at Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Bernardalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hilingin sa Department of Transportation ang pagkakaroon ng extension sa operating hours ng MRT at LRT ngayong holiday rush. Layo nito na maserbisyuhan ang dagsa ng mga tao na nagpupunta sa mga mall, gayon din ang mga empleyado na extended ang oras ng trabaho. Bukod sa MRT at LRT, makikipag-ugnayan rin sila sa mga operators sa bus carousel upang tiyakin na may masasakyan ang mga commuter, lalo pa ngayon kung saan mas dagsa ang mga tao. Tiniyak naman ng MMDA na handa ang kanilang puwersa sa pagsasaayos ng trapiko ngayong papalapit na ang holiday rush. Tumaas na ng 15,000 ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada tuwing rush hour. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, kahit weekends ay kapansin-pansin ang mabigat na trapiko sa mga lansangan ngayon. Sinabi ni MMDA Traffic Enforcement Group Director Victor Nunez na naobserbahan nila na maluwag pa ang traffic sa umaga. Ngunit pagdating ng hapon ay saka nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Inaasahan din ng ahensya na lalo pang titindi ito simula sa Biyernes na siyang huling weekend bago ang long holiday. Inimbestigahan ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang umano'y labis-labis na paniningil ng isang taxi sa Ninoy Aquino International Airport. Batay sa fare matrix na na-post ng netizen na nagrereklamo, umaabot ng mahigit 10,000 piso ang singil ng nasabing taxi sa kada pasahero. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na ang update sa ginagawang investigasyon ng LTFRB dito sa airport meter taxi na napakataas ng singil? Ella, sa ngayon nagsasagawa ng validation ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dun sa authenticity ng video na naipost ng netizen. Kaugnay nga ito sa isang post ng netizen kung saan ipinapakita ng isang taxi driver ang umano'y airport meter rate sa isang turista at kasama nito. Batay sa post, nangyari umano ito sa Ninoy Aquino International Airport. Mayroon pa umanong gwardiya sa airport ang nagturo sa kanila na doon sumakay sa taxi dahil wala ng shuttle bus. Sa rate ng taxi, umaabot ng nasa higit 10,000 ang pamasahe ng isang pasahero papunta lang sa kabilang terminal ng NAIA. Pinagsarahan pa daw umano ng pinto ang mga sakay hanggang sa makapagbayad sila ng 10,000. Pero ayon sa LTFRB, hindi nila palalagpasin ang insidenteng ito at maaaring mapanagot ang operator at driver ng naturang taxi at nagbayad na lang ng 5,000 piso yung mga sakay na nandun sa post ng netizen. Sa ngayon, kinukuhanan pa lang rin natin ng komento ang management ng NAIA ukol dito sa post na ito ng isang netizen. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Handang itigil anumang araw ng grupong Manibela ang kanilang inilunsad na 2 linggong transport strike kung pakikinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang hiling. Ang ilang jeepney driver naman pabor na ipaayos na lang ang kanilang mga lumang sasakyan para makasunod sa PUB modernization kaysa bumili ng bago. Nagbabalik si JP Nunez. Umaasa pa rin ang transport group na Manibela na diringgin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang panawagan na i-extend pa ang prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na hindi pa nakakapag-consolidate. Ayon kay Manibela National President Marval Buena, tanging ito na lang ang magpapahinto sa isinasagawa nilang tigil pasada. Sakali namang hindi na talaga sila pakikinggan ng Pangulo, bukod sa transport strike na hanggang December 29, mapipilitan na rin silang dumulo
ipananog sa Korte Suprema upang maipahinto ang pagdedeklara sa mga jeep na hindi makakapasok sa consolidation bilang kolorum pagpasok ng Enero 2024. Bawiin ng Pangulo yung kanyang pronouncement na yung pag-expire sa aming mga prangkisa at sa aming mga provisional authority. Nakahanda naman ang Department of Transportation na sagutin ang hihinging temporary restraining order ng grupo sa SC. Karapatan nila yan, no? Tingnan natin, hintayin namin yung kanilang gagawing move. Para naman sa ilang tsuper, mas pabor sila na i-rehabilitate na lang ang mga lumang jeep. Anila mas mababa ang gagastusin nila sa pagpapaayos ng kanilang mga unit sa halip na bumili ng modern jeep na ₱1,000,000 ang halaga. Kung sakali sana i-required nila na engine na lang ang papalitan, mas pabor sa amin yun. Yun yung abot kaya ng mga individual na operator. Isang maganda pong ma-rehab po ang mga jeep. Matutulungan po ang kapwa nating Pilipino. Marami po tayong magagaling na mga latero para maging maayos po at matibay ang ating mga jeep. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinitingnan ng Department of the Interior and Local Government ang tuluyang pagbabawal sa paggamit ng mga paputok tuwing araw ng pagpapalit ng taon. Nananawagan din ang kagawaran sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa na magpasa ng ordinansa na magbabawal sa paggamit ng mga paputok sa kanilang nasasakupang lugar. Narito ang ulat ni Gladys Toabi. Taon-taong ikinakampanya ng pamahalaan ang pag-iwas sa paputok tuwing nalalapit ang pagpapalit ng taon. At upang maiwasan na mayroon pang maaksidente dahil sa paputok, hinihimok ang bawat Pilipino na manood na lamang ng fireworks display. Noong nakaraang pagpapalit ng taon, umabot sa 85 mga kaso ng mga naputukan ang naitala ng Department of Health. Kaya upang maiwasan ang ganitong insidente at maging ligtas ang pagpapalit ng taon, nais ng Department of the Interior and Local Government o DILG na ipatupad sa buong bansa ang tuluyang pagbabawal sa paggamit ng paputok. Hinihikayat ni Interior Secretary Benhur Abalos ang bawat lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa na magbabawal sa paggamit ng mga paputok sa bahay at sa iba pang lugar. Nananawagan ako na sana ang mga local government units magpasa kamukha ng ginawa ng Davao at ng Quezon City, ng Metro Manila, ng firecracker ban, no? Ibig sabihin yung mga pumuputok kasi nakita naman natin yung mga daliri na puputol, etc. Iban na natin totally yun. Taon-taon na lang, ilang bata na puputulan ng mga daliri, di ba? Iwasan na natin to totally. Ayon sa kalihim, mas mabuti kung maglalagay ang mga LGU ng community viewing ng fireworks display o pyrotechnic display. Bukod sa ligtas, mas mag-e-enjoy pa aniya ang mga taong manood nito. Kaya ako'y nananawagan na sana'y magkaroon tayo ng ganitong ordinansya. Anyway, kaya naman i-celebram ang bagong taon ng maayos eh. Ibig sabihin, magkaroon ka ng fireworks display na lamang sa munisipyo o kung saan lugar, no? At maiwasan natin itong mga disgrasya. Kaugnay nito, nagpasa na ng resolusyon ang Metro Manila Council kung saan magtatakda lamang ng designated area kung saan maaaring magsagawa ng fireworks display. Nire-remind po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, bawal pong magpuputok kahit sa tapat po ng inyong mga bahay. Meron lamang pong designated area ang bawat LGU kung saan magkakaroon po ng community fireworks at display. At doon lamang po pwede, hindi po pwede sa kanilang bahay. Matatandaan sa bisa ng Executive Order No. 28 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad na ipinagbabawal ang paggamit ng paputok sa mga bahay. Bunson nito, bumaba naman ang naitalang firecracker-related injuries ng DOH. Gladys Toabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya sa kanilang mga tauhan sa ground ang mahigpit na pagbabantay laban sa mga nagbebenta at gumagawa ng iligal na paputok.
Ayon sa PNP, iilan lamang ang binigyan ng permit para mag-manufacture at magbenta ng paputok sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, papaanong paghihigpit yung gagawin ng PNP laban dito sa mga nagbebenta at gumagawa ng paputok? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Tuloy-tuloy na ang isinasagawang inspeksyon ng mga tauhan ng Philippine National Firearms and Explosives Office. Diyan nga sa mga nagbibenta, lalo na dyan sa mga tiyangge at maging sa gumagawa ng mga paputok sa bansa. Nasa 28 firecracker manufacturers lamang at 75 dealer ang binigyan ng permit ng PNP para gumawa at magtinda ng mga paputok. Kaya naman, Aga, utos ng pamunuan ng PNP sa mga police ground, masusing magsagawa ng mga inspeksyon para matiyak na walang makalulusot na mga illegal na paputok sa merkado. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jim Fajardo, lubhang delikado ang paggamit ng mga illegal na paputok na hindi naman dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Nauna nang nagsagawa ng inspeksyon sa mga tindahan at manufacturer ng paputok sa Bukawi, Bulacan, ang mga tauhan ng PNP Firearms and Explosives Office. Subalit masusundan pa nila ang kanilang random inspection upang mahuli ang mga lumalabas. Maging ang mga tiyangge ay kasama din sa i-inspeksyonin ng PNP upang magubisa ang mga imported at hindi properly labeled na mga paputok. Bawal kasi ayon sa FO ang mga overweight na may mahigit sa 1/3 teaspoon o more than 0.2 grams na explosive. Sobrang laki o oversized na mga paputok, may fuse o mitsa na sobrang higit na nauubos sa kulang 3 segundo o sobrang haba naman na mahigit sa 6 na segundo bago maubos. Mga imported at walang mga label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo naman sa chlorine. Sino man nilang mahuhuling lumalabag dyan ay mahaharap sa kaso. Aga? Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Tumaas ang naitalang mga kaso ng cybercrime ngayong 2023 kumpara sa mga nakalipas na taon. Base sa inilabas na datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, karamihan sa mga insidente ay ang online scam, estafa at swindling. Nagbabalik si Lea Ilagan. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagtaas ng insidente ng cybercrime sa bansa ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Sa datos na inilabas ng ACG, umabot na sa 20,689 ang naiulat na mga insidente ng cybercrime ngayong 2023. 13,890 noong taong 2022, habang 7,708 naman noong 2021. At 5,735 naman noong taong 2020. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jim Fajardo, aktibo ang mga scammer lalo ngayong papalapit ang holiday season kung saan mayroong pera ang mga tao. Alam po natin na lipanan po ngayon yung mga advertisement, murang regalo, yung mga murang gadget, meron pa silang yung parang bundle na bundle offer, mga ganyan. So mag-ingat po tayo sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na piliin ang mga lehitimong online shop at iwasan ang payment first upang hindi maloko. Nating paalala ay bumili lamang po kayo doon sa mga registered and authorized mga online na shopping shop na mayroon pong mga warranty yung inyong binibili at hindi po yung noon nyo lamang nakilala on Facebook dahil na-entice po kayo na mura po yung kanilang bilihin tapos ba ang requirements po ay full payment kaagad na hindi nyo kilala. Karamihan sa mga cybercrime na naitala ng ACG ay ang online scam, swindling, estafa, illegal access, identity theft at credit card fraud. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nangangaunti na ang mga kaso ng scam sa pamamagitan ng text messages. Ayon sa DICT, ito ay sa tulong na rin ng pagsasabatas ng SIM card registration. Gayunman na obserbahang lumilipat na ngayon ang mga scammer sa ibang messaging applications gaya ng Viber, WhatsApp at iba pang kahalintulad nito.
Kaugnay nito, muling pinayuhan ng DICT ang publiko na maging mapanuri at huwag basta maniniwala sa mga mensahe na matatanggap mula sa mga unregistered numbers. Importante rin nila na palaging i-verify ang mensahe, partikular na ang mga nanghihingi ng personal na impormasyon. Tutol pa rin ang isang Makabayan Bloc lawmaker sa pagsusulong ng charter change o CHA-CHA. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sang-ayon siya kay Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi na ngayon ang tamang panahon para amyendahan ang saligang batas. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz, live. Rosalie, sa pananaw ni Representative Castro, bakit sinasabi nito na hindi ngayon ang akmang panahon para isulong ang CHA-CHA? Ella, sang-ayon si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi ngayon ang tamang panahon para sa charter change. Ito ay dahil anya sa dami ng suliraning kinakaharap ng bansa. Anya, dapat ang pagtuunan ng pansin ng Marcos administration ay ang mataas na presyo ng mga bilihin at nakaambang kawalan ng trabaho sa mga tsuper dahil sa anya ay nakaambang public utility vehicle consolidation. Gayon din ang anya ay learning crisis at patuloy na agresyon ng China sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Kumpiyansa rin si Representative Castro na hindi uusad ang panukalang pag-amyenda sa saligang batas kung hindi sasang-ayon ng Senado. Kamakailan lamang humiling na si Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na suportahan ang gagawin ng Kamara na pagtutulak sa charter change o CHA-CHA. Samantalang para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman, dapat sumentro ang pag-aaral sa muling pag-amyenda sa 1987 Constitution sa paghikayat ng maraming mamumuhunan sa bansa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inihayag ni Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez na maraming issue ng pagpatay sa mga judge ang hindi pa rin nare-resolba sa ngayon. Pero bukod dito, kasama rin sa iimbestigahan ng Judiciary Marshals ang mga katiwalian na ipinupukol sa mga hukom. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba yung pangunahing tungkulin nitong mga Judiciary Marshals na ito? Aga, ang pangunahing tungkulin ng Judiciary Marshal ay protektahan ang mga opisyal ng mga hudikatura. At sinabi nga ni Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez, nasa ngayon aga nasa mahigit 30 ng mga huwes sa bansa ang napapatay mula noong 1999. Pero kakaunti lang dito ang nare-resolba. Kaya ito yung iimbestigahan kapag nabuo na ang Judiciary Marshals. Ito yung kanilang magiging trabaho. At bukod dito aga, ay kasama din sa kanilang iimbestigahan ang mga katiwalian naman laban sa mga huwes. Target ng Supreme Court na magkakaroon ng sapat na Judiciary Marshals dahil sila rin ang magsisilbing tagapagbantay ng court officials habang sila ay nagsisilbi ng kanilang mga maselang tungkulin. Samantala, patuloy naman sa ngayon na tumatanggap ang Supreme Court ng aplikasyon para sa Chief Marshal. Kabilang sa requirement ito ay preferably kung abogado, full-fledged colonel ng Armed Forces of the Philippines o AFP o kaya ng Philippine National Police. Tumatanggap pa rin ang Supreme Court ng aplikasyon para naman sa 3 Deputy Marshals na inaasahang ilalagay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pag-organisa ng Office of the Judiciary Marshals ay alinsunod sa Republic Act 11691 o ang Judiciary Marshals Act na naging epektibo noong nakaraang taon. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pinatawa ng 14-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board ang 2 programa ng SMNI. Ito ay ang Laban Kasama ang Bayan dahil sa unverified report kaugnay sa umunay 1.8 billion peso travel funds ni House Speaker Martin Romualdez. At ang Gikan sa Masa para sa Masa, bunsod naman ng sinasabing death threats at umano'y malisyosong pananalita ng mga panauhing sa 2 nitong episodes. Epektibo ang suspension kahapon, December 18.
Inilunsad na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang taunang Panagbanga 2024. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, asahan na ang engrandeng pagdiriwang ng Flower Festival kung saan itatampok ang ilang mga pagbabago sa okasyon. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, kailan magsisimula ang selebrasyon ng Baguio Flower Festival? Yes, Ella, magandang tanghali. Magsisimula ang Panagbanga Festival February 1, 2024 at magtatapos ito sa March 3, 2024 sa pamamagitan ng Panagbanga Grand Aerial Fireworks Display. Inilabas na sa publiko ang calendar of activities sa pinakaabangang pagdiriwang ng Panagbanga Festival 2024 sa City of Pines. May this Panagbanga Festival be a time of joy, reflection, and appreciation for the unique beauty and identity that sets Baguio apart from all the other cities. May it also be a celebration of our shared history, a showcase of our artistic and cultural prowess, and a reminder of the responsibility we bear towards our environment. Asahan naman na mapapanood ang engrandeng aktibidad gaya ng Panagbanga Grand Street Dance Parade, Fluvial Parade, Session Road in Bloom, Philippine Military Academy, Grand Alumni Homecoming at ang Grand Float Parade na isa sa pinananabikang mapanood ng publiko. Sa Panagbanga 2024 Festival, may ginawang pagbabago ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI. Dito ay magdaragdag ng isang category sa mga sasaling floats. The one that's very tangible na new, in the float competition, we already have now the small, medium, and large. So we have now 3 competitions in the float. So we try to make it affordable. Ang Panagbanga Festival ay isa sa mga tradisyon upang mas lalong makilala ang iba't ibang kultura ng lungsod. Ito rin ay taunang ipinagdiriwang sa summer capital ng bansa sa loob ng isang buwan kung saan dinadagsa ito ng libo-libong turista at mga residente ng lungsod. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang tema ng naturang festival ay Celebrating Traditions and Embracing Innovation. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Isinagawa ngayong araw ang change of command sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Naluklok bilang bagong pinuno ng PNP Region 5 ang Tubong Sorsogon na dating nagsilbing director ng Manila Police District. Mula sa Legazpi City, Albay, humingi tayo ng update kay Jerry Galicia live. Jerry, sino ang bagong regional director ng PNP dyan sa Bicol Region? Yes, Ella, papalitan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon bilang Acting Police Regional Office o PRO 5 si outgoing Police Brigadier General Wes Raimundo Obingke. Sa sinasagawa maikling program ng turnover ceremony o change of command dito sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Albay. Dating direktor si Police Brigadier General Dizon ng Police Retirement and Benefits Services sa Camp Crame at dati ding nanungkulan bilang direktor sa Manila Police District. Tubong Prieto Diaz Sorsogon ang bagong regional director ng PRO 5 at distinguished member ng Philippine National Police Academy Sandigan Class of 1994. Ang palitan ng posisyon ay bahagi ng reorganization ng pambansang pulisya na pinahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. nitong nakaraang December 8. Inilala din bilang game changer si Police Brigadier General Dizon na naging kasangkapan sa mga developmental and implementing innovative programs sa organisasyon. Samantala, malilipat naman si Police Brigadier General Wes Raimundo Obingke bilang Acting Director ng Retirements and Benefits Services sa Camp Crame. Halos 10 buwan na nanungkulan ng Regional Director si Police Brigadier General Obingke sa PRO 5 na nakatuwang ng Members Church of God International o MCGI sa mga public service o paggawa ng mabuti sa mga miyembro ng pulisya gaya ng medical mission, gift giving, solar lamp installation sa Prieto Diaz Sorsogon at marami pang iba.
Si South Luzon Area Police Commander Lieutenant General Roderick Armamento naman ang kumatawan kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. bilang panahon pandangal dito sa kasalukuyang sinasawang turnover ceremony sa Camp Simeon Ola dito sa Albay. Balita mula dito sa Legazpi Bay, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mahigit sa 100 tao ang patay at daan-daan din ang nasugatan kasunod ng malakas na lindol sa Northwest China Lunes ng gabi, December 18. Pinangangambahang tumaas ang bilang na ito. Pinakanaapektuhan ng pagyanig ang Gansu Province kung saan maraming gusali ang nagtamo ng pinsala. Naramdaman din ang lindol sa katabing probinsyang Qinghai. Batay sa US Geological Survey o USGS, nasa 5.9 magnitude na lindol na may lalim na 10 kilometro. Nagpapatuloy ang rescue efforts araw ng Martes. Sumabog ang isang bulkan na nasa Rake Janes Peninsula sa Southwest Iceland. Ito ay matapos ang ilang linggong matinding earthquake activity. Nasa 4,000 tao ang inilikas mula sa bayan ng Grindavik at isinara ang kalapit na Blue Lagoon Geothermal Spa. Batay sa Icelandic Met Office, nag-deploy ng Coast Guard helicopter sa lugar upang kumpirmahin ang eksaktong lokasyon at lawak ng pagsabog. Noong April 2010 nang mangyari ang isang volcanic eruption sa Iceland na nagdulot ng pinakamalaking closure ng European airspace mula World War II dahil sa matinding ash cloud. Bunso ng mga pag-atake sa mga vessel ng Houthi rebels, itinigil muna ng oil giant BP ang lahat ng oil shipments nito na naglalayag sa Red Sea. Isinisisi ng kumpanya ang desisyon sa tumitinding security situation sa rehiyon dahil sa ginagawang pag-target ng Iran-backed Houthis sa mga barkong pinaniniwalaan ng mga itong patungong Israel. Marami ng freight firms ang nagsuspindi ng kanilang biyahe dahil sa patuloy na pag-atake. Kasunod naman ng anunsyo ng BP, ipinahayag ng Estados Unidos na pangungunahan nila ang isang international naval operation upang protektahan ang mga barkong bumabiyahe sa ruta. Kabilang sa security group ang United Kingdom, Canada, France, Bahrain, Norway at Spain. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 17 na nagsasabi, "Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa anbang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.